Ang Clippers na disgrasya sa Indiana Pacers at sa Detroit. Hindi naglaro si Kawhi dahil sumasakit na naman yung paa. May bago pa ba? Si Norman Powell naman injured ang tuhod. Hindi kinaya ni Harden at ni Zubac na buhatin yung Clippers. 31.7 rebounds at 11 assists si Harden versus Pacers at nasa 18 points at 12 rebounds naman versus Detroit. Naging sisig naman si Cunningham. Wag daw hahawakan kasi sisling. Kulang na lang plato. 7-game winning streak ang Detroit. Back-to-back 30-point game pa kay Cade Cunningham. Meron siyang 32 points, 9 rebounds, 7 assists, 4 out of 9 mula sa 3-point area versus sa Clippers. So binabasa lang ang comment kanina, paano daw mananalo ng most improved si Cunningham ay siya yung former number 1 overall. Wala tayong magagawa, siya yung paborito ngayon. Hindi lang fans yung nagrereklamo doon, pati yung mga player. Kasi ang pinagbabasihan, stats pa rin. Since nanalo si Giannis ng most improved, ang nagiging basihan kung sino yung mapipiling all-star na may magandang season. Yun ang nananalo. Dahil nadisgrasya ng 3 beses yung Clippers, technically yung Minnesota na ang number 6 dahil nanalo sila kontra OKC. 32 wins na kasi. Ang usapan pa rin kasi ng papasok sa playoffs, paramihan ng panalo, hindi naman paramihan ng talo. Tabla ang Dallas at Clippers sa winning rate. Sa tiebreaker, tabla din sila. Lamang ang Mavericks sa conference at division record. Yung talo ng Clippers so far okay pa yon dahil East team ang nakakalaban nila. Nagflex pa itong si Anthony Edwards nang mapalpal niya si SGA. Inuna pa yung pagpe-flex kaysa mag-secure yung bola. Merong 17 points, 13 rebounds at 8 assists si Edwards. Pero yung magandang game doon sa Minnesota ay si Jaden McDaniels. Merong 27 points, 4 rebounds at 2 steals. Si Anthony Edwards naman mukhang mapapagmulta dahil nahuli sa camera na nagmumura na naman. Hindi kasi niya alam na naka-live na habang ini-interview. Malaki pa rin naman ang agwat ng OKC sa mga teams sa West. Bukod sa kanila, ang Rockets ang team na mayroong magandang position sa standing based sa tiebreaker. Kumbaga, itatabla lang nila yung win-loss record. So far, 1-0 sa Lakers, kailangan lang nila ng isang panalo. Ganun din sa Nuggets, lamang sila ng 1-0 sa series. Merong pang natitirang 2 games dun. Versus Clippers naman ang Houston, 3-0 na. Kahit tumabla ang Houston dito sa Clippers, nasa kanila pa rin ang upper hand. Sa Minnesota naman, tabla ang series pero nasa Houston ang division ranking so far at conference record. Nadidisgrasya nga lang ang Houston sa mga tanking team. Lamang naman ang Minnesota kontra sa Clippers at Dallas dahil nasa kanila ang tiebreaker, so itatabla lang nila yon. Kaso talo sila sa tiebreaker versus Golden State. Tagilid naman ang Golden State kapag nagkaroon ng 3 tabla dahil sa division ranking. Kaya sabi ko kanina na okay lang natalo yung Clippers sa mga East team dahil hindi naman nila kaagaw yung sa tiebreaker. Pero kapag natalo sila sa West team, yun ang malaki ang impact. Talo sila kontra sa Minnesota at Dallas pero panalo ang Clippers so far sa series sa Kings at sa Golden State. So nasa kanila yung tiebreaker. Sa East naman, ang Milwaukee Bucks naka 4-game winning streak. Since dumating si Kuzma, merong 7-1 record. Nasa 16 points, 8 rebounds, 4 assists, 42 and 28%. Halos same average pa rin sa Wizards. First time din nanalo ngayong season ng Bucks na si Giannis hindi dumaan or tumira ng free throws. Sa next 10 games ng Bucks, 6 doon na games ang kalaban nila kasama sa top 6. 4 naman yung nasa play-in or top 6 contention. Tabla ang record ng Pacers at Milwaukee pero nasa Bucks ngayon ang tiebreaker dahil 2-0 sila sa series. Yung Indiana naman lamang sa tiebreaker kontra Detroit.